Magandang araw mga bata! Ngayong araw na ito, ang tatalakayin natin ay ang ating asignaturang Filipino. Tayo ngayon ay nasa quarter 3 na at module 6 at ang paksa ay nagagamit ang tamang salitang kilos o pandiwa sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan. Handa na ba kayong makinig sa akin? Tara na, simulan na natin. Pero bago pa tayo magsimula, meron muna tayong mga paalalang pangkalusugan. Ito ay mga paalala iwas COVID-19. Una, maghugas ng kamay gamit ang sabon. Pangalawa, magsuot ng face mask. Pangatlo, gumamit ng mga disinfectant. At pang-apat, magpasuri ng temperatura. Masusunod nyo ba lahat ang mga iyan mga bata? Dapat lang para maiwasan nating magkasakit. Ngayon ay sisimulan na natin ang ating leksyon. At ang paksa natin ay nagagamit ang tamang salitang kilos o pandiwa sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan. Handa na ba kayo mga bata? Sige, simulan na natin. Ang pandiwa. Ano kaya ang pandiwa? Ang pandiwa ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos o gawa. So kapag ikaw ay merong mga kilos o gawa na ginagawa, ang tawag dyan ay pandiwa. Meron itong mga halimbawa. Tingnan natin. Unang halimbawa, nag-iigib ng tubig si kuya sa may balon. Ang pandiwa dito o salitang kilos ay nag-iigib. Pangalawa, tumalo ng mataas si Lydia noong bagong taon. Ang kilos na ginagawa ni Lydia ay tumalon. Kaya ito ay ang tinatawag nating pandiwa. Ang kilos ay nagaganap sa iba't ibang panahon. Sa paggamit ng pandiwa sa pagsasalaysay, nararapat na ito'y naayon sa tamang aspekto. Nagbabago ang pagbabaybay ng mga pandiwa ayon sa panahon na ito ay naisagawa. Sa tulong ng mga panlapi, na itutukoy natin ang aspekto ng isang pandiwa. Ano-ano kaya ang mga aspekto ng pandiwa? Tingnan natin. Ang pandiwa ay may tatlong aspekto. Ito ay ang mga una, ang pangnagdaan na anyo. Ang pangnagdaan, ang kilos o galaw ay ginawa na. Tapos na itong gawin. Dagdagan ng na, nag, at in ang salitang kilos. Halimbawa, si nanay ay nagluto ng ulam kanina sa kusina. So, ang pandiwa ay nagluto. Paano natin malalaman na ito ay nasa pangnagdaang anyo o tapos na o nagawa na ang salitang kilos? Dahil sa salitang kanina. Kaya ang ginawa natin sa salitang kilos, dinagdagan natin ng nag. So ito ngayon ay nagiging nagluto. Pangalawang aspekto. Ang pangkasalukuyan. Ang kilos o galaw ay ginagawa pa lamang. Dagdagan ng na, nag, in
at ulitin ng 2 beses ang unang kataga ng salitang kilos. So, ang pangkasalukuyan ay kilos o galaw na ginagawa pa lamang. Hindi pa ito tapos gawin. Paano natin ito isusulat? Dagdagan ng na, nag, in, at ulitin ng 2 beses ang unang kataga ng salitang kilos. Halimbawa, si nanay ay nagluluto ng ulam ngayon sa kusina. Ang salitang kilos ay nagluluto. Paano natin nalalaman na ito ay nasa pangkasalukuyang anyo? Dahil sa salitang ngayon. Kaya, dinagdagan natin ng nag at inuulit ng 2 beses ang unang kataga. So, ito na ngayon, nagluluto. Tama ba mga bata? Pangatlo, ang panghinaharap. Ito ang kilos o galaw ay gagawin pa lamang. So, ang ibig sabihin, hindi pa ito nagawa. Ito ay nasa isip o plano pa lamang. Paano natin ito isusulat? Dagdagan ng mag at ulitin ng 2 beses ang unang kataga ng salita. Halimbawa, si nanay ay magluluto ng masarap na ulam bukas. Paano natin malalaman na ito ay nasa panghinaharap na anyo? Ito ay dahil sa salitang bukas. At dinagdagan natin ng mag at inuulit ng 2 beses ang unang kataga ng salita. So ito ngayon ay naging magluluto. Naintindihan nyo ba ako mga bata? Magaling. So ngayon, tingnan natin ang ating mga kasanayan. Alamin natin kung paano ito gagawin. Gawaing pampagkatuto, unang bilang. Ang panuto, basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Sa pangungusap na, si Lilia ay nagdidilig ng mga halaman. Aling salita ang nagsasaad ng kilos o gawa? A. Halaman. B. Lilia. C. Nagdidilig. D. Ng mga. Ano ang sagot ninyo mga bata? Tama. Ang sagot ay titik C. Nagdidilig. Pangalawa, si Mila ay patlang sa kusina kanina. Anong pandiwa ang angkop sa pangungusap? Ano ang sagot ninyo mga bata? Tama. Ang sagot ay titik C, nagluto. Dahil sa salitang kanina, nalalaman natin na ito ay nasa pangnagdaang anyo. So, ang sagot ay nagluto. Wasto ba ang mga sagot ninyo? Magaling. Ikatlong bilang. Mahilig patlang ng aklat si Jose. Anong salitang kilos ang angkop sa patlang? A. Kumain. B. Magbasa. C. Maligo. O D. Uminom. Ang tamang sagot ay B. Magbasa. So, mahilig magbasa ng aklat si Jose. Pang-apat, isang masayang Lisa ang namili ng mga gulay sa palengke. Aling salita sa pangungusap ang nagsasaad ng kilos? A. Gulay. B. Lisa. C. Masayang. O D. Namili. Ang sagot ay titik D. Namili. Kuha nyo ba mga bata? Magaling. Number 5. Ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos? Ano kaya ang tawag nito? A. Ito ba ay pandiwa? B. Pang-abay?
C. Panghalip o titik D. Pangalan. Ano kaya ang sagot? Tama. Ang sagot ay titik A. Pandiwa. Ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos o gawa ay pandiwa. Tama ba lahat ng mga sagot ninyo mga bata? Magaling! Ngayon, dito naman tayo sa ikalawang kasanayang pampagkatuto. Panuto. Kumplituhin ang pangungusap gamit ang angkop na pandiwa na nasa ibaba. Ang mga salita ay mag-aaral, gagawin, gumigising, maghugas, hinuli, at naglalaro. Unang bilang. Manatili sa loob ng bahay kung walang importanteng patlang sa labas. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, ang sagot ay gagawin. Manatili sa loob ng bahay kung walang importanteng gagawin sa labas. Yan ang tamang sagot. Kalawang bilang, maagang patlang si tatay para maghanda sa kanyang trabaho. Ano kaya ang sagot, mga bata? Tama, ang sagot ay gumigising. So si tatay ay maagang gumigising para maghanda sa kanyang trabaho. Pangatlo, ang batang masipag, patlang ay makakakuha ng matataas na marka. Ano kaya ang ginagawa ng bata para makakakuha ng matataas na marka? Alam nyo ba mga bata kung ano ang gagawin? Magaling! Ang dapat nating gagawin or ang dapat ninyong gagawin para makakuha ng matataas na marka ay mag-aaral. So, dapat kayong mag-aral para makakakuha ng matataas na marka. Tama ba ang mga sagot ninyo? Pang-apat, patlang ng mga pulis ang lalaki dahil sa hindi pagsusuot ng face mask. Ano kaya ang gagawin ng pulis sa lalaki dahil hindi ito nagsuot ng face mask? Tama, ito ay hinuli ng pulis. Number 5, ugaliing patlang ng inyong kamay. Ano ang inyong gagawin bago at pagkatapos kumain? Tumpak, kayo ay maghugas ng kamay. So, ang sagot ay maghugas. Tama ba lahat ang mga sagot ninyo? Kung ito ay tama, napakahusay ninyo. Ngayon, dito naman tayo sa gawaing pampagkatuto. Ikatlo. Ang panuto ay isulat ang tamang salitang kilos ayon sa inyong personal na karanasan. So, lahat ng mga sagot ninyo dito ay naaayon sa inyong personal na karanasan. Una, patlang ako ng maraming tubig araw-araw. Ano ang gagawin nyo sa tubig araw-araw? Tama. Ito ay inumin natin. So, ang sagot dito ay umiinom ako ng maraming tubig araw-araw. Pangalawa, noong nakaraang taon, patlang kami sa parke. Ano kaya ang ginawa ninyo sa parke? Naranasan nyo ba itong pumunta sa parke? Ano ang ginawa nyo doon? Pwedeng ang ginawa ninyo ay naglaro, pwede rin namasyal. Kayo, meron pa ba kayong ibang sagot? Lahat ng sagot ninyo ay tama. Pangatlo,
Patlang na akong mabuti ng aking mga aralin. Pang-apat, para sa malusog na pangangatawan, patlang ng mga masustansyang pagkain. Panglima, patlang ang buong pamilya sa simbahan sa susunod na linggo. Meron na ba kayong naisip na mga sagot, mga bata? Ang lahat ng inyong sagot ay magiging tama kung ito ay naaayon sa wastong pagsulat ng mga pandiwa ayon sa kanilang mga aspekto. Kapag ito ay nasa pangnagdaan o pangkasalukuyan o panghinaharap na anyo, ang gagawin nyo lamang ay tingnan ang mga halimbawa. Naintindihan nyo ba ako, mga bata? So hanggang dito na lamang tayo at sana ay susunod ay nandyan pa rin kayo para makinig sa akin. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang inyong guro na si Teacher Chris V. Nagsasabing paalam at hanggang sa muli.